Ano nga ba ang kooperatiba? Ang kooperatiba ay isang rehistradong organisasyon o modelo ng negosyo na kung saan ay pagmamay-ari at pinamamahalaan ng isang grupo ng mga individual na mayroong magkakaparehong interes o adhikain. Mayroon itong pinagsama-samang puhunan na ang pangunahing layunin ay ang magkatulungan ang bawat isa na maiangat ang kalidad ng pamumuhay at makapagbigay ng serbisyo na angkop sa pangangailangan ng bawat kamay-ari nito. Ang bawat kasapi ay binibigyan ng pantay na karapatan sa mga benepisyo, responsibilidad at kapangyarihan. Ang kooperatiba ay may mga alituntunin din. Una dito ay voluntary and open membership. Ang pagsapi sa kooperatiba ay voluntaryo at bukas sa lahat ng kwalipikadong individual, anuman ang antas o estado ng pamumuhay, kasarian at relihiyon ay maaaring maging bahagi ng kooperatiba. Ngunit ang bawat kooperatiba ay mayroong itinatakdang alituntunin o limitasyon sa pagpapamiyembro. Ilan sa mga ito ay ang sumusunod. Miyembro na may mabuting kaugalian at hangarin sa kooperatiba, nabibilang sa area of operation at uri ng miyembro na maaaring mapaglingkuran. Pangalawa, democratic member control. Ang demokratikong pamamarang ito ang siyang nagbibigay ng pantay na kapangyarihan sa lahat ng mga kasapi, anuman ang antas ng kanilang pamumuhunan. Sa pamamagitan ng one member, one vote, nagagamit ang kanilang karapatan na makapaghalal ng mga karapat-dapat mamuno sa kooperatiba. Pangatlo, economic participation of members. Ang pagtangkilik ng bawat kasapi sa lahat ng mga serbisyo at produkto ng kooperatiba ay tinuturing na obligasyon at isang magandang partisipasyon upang lubos na mapagyabong at maipagpatuloy ang maayos na daloy ng isang kooperatiba. Pang-apat, autonomy and independence. Ang kooperatiba ay isang autonomous self-help organization na kung saan ang lahat ng mga kasapi ay may kontrol sa pagpapatakbo nang walang impluwensya ng anumang ahensya o patakaran ng gobyerno. Ang pakikipag-ugnayan sa gobyerno at iba pang organisasyon ay nararapat pa din para sa balansing pagninegosyo, ngunit hindi ito dapat nakakaapekto sa kasarinlan nito. Panglima, education, training, and information. Bukod sa pre-membership education seminar, ang bawat kooperatiba ay nagsasagawa ng iba pang mga training programs hindi lang para sa mga kasapi kundi pati sa mga empleyado at mga officers. Ito ay upang mas mapalawak ang kaalaman patungkol sa maayos na pagpapatakbo at pagpapaunlad ng kooperatiba. Pang-anim, cooperation among cooperatives. Para sa pagkakaroon ng malakas at malawak na samahan, ang kooperatiba ay nakikipag-ugnayan at nakikipagkaisa sa ibang kooperatiba, ito man ay pang-lokal o pang-international. Pang-pito, concern for community. Ang kooperatiba ay binuo upang makapagbahagi at makatulong sa mga sektor ng lipunan na lubhang nangangailangan ng suporta. Ito ay naisa sa katuparan sa pamamagitan ng sama-samang pagbalangkas ng mga pulisiya at programa ng mga kamay-ari na tumututok sa partikular na kailangan ng komunidad. Alam kong excited ka na! Paano nga ba maging miyembro o kamay-ari ng QPS-TMPC? Narito ang ating panuntunan. Una, lahat ng permanenteng guro at kawani ng DepEd
mula Region 4A at 4B ay kwalipikadong maging miyembro o kamay-ari. Pangalawa, kailangang maisakatuparan ang pre-membership education seminar upang lubos na maunawaan ang mga responsibilidad ng mga kamay-ari at benepisyong hatid ng kooperatiba. Pangatlo, ay kailangan lamang mabayaran ang membership fee at ito ay nagkakahalaga ng 1,500 piso para sa mga sumusunod. Pang-apat, completion of other requirements. Ang regular member ay uri ng miyembro na nakasunod at nakasumite ang mga dokumento na kinakailangan upang maging isang ganap na kamay-ari. Sila din ang itinuturing na lehitimong miyembro na makakatamasa sa lahat ng pribilehiyo at karapatan ayon sa nakasaad sa cooperative bylaws. Dumako naman tayo sa saping puhunan o share capital. Ang bawat miyembro o kasapi ng ating kooperatiba ay mayroong saping puhunan o share capital. Ano nga ba ito? Ito ay ang halaga ng salapi na inilalagak ng isang miyembro bilang pagpapatunay ng kanyang pagiging lehitimong kamay-ari. Ang minimum share subscription ng isang regular na miyembro o kamay-ari ay may kabuuang 15,000 piso. At sa loob ng 2 taon, ang bawat miyembro ay pinapayagan ng ating kooperatiba na makumpleto ang minimum subscription na 15,000 upang mapanatili ang kanyang pagiging kamay-ari. Samantalang, upang mapasimulan ang pagpapamiyembro ay kinakailangan lamang na makapaglagak ang isang miyembro ng 3,800 bilang initial na share capital o saping puhunan. Sa unang pagtangkilik naman ng isang miyembro sa loan services ng ating kooperatiba, ang 10% ng loan principal amount ay inilalagay bilang paunang share capital ng isang kamay-ari. Sa pagkakataon naman na mas maliit ang 10% ng ating loan amount, bilang initial halaga para sa ating share capital, ang 3,800 ang ating pipiliin. Ibig sabihin, maalin ang mataas sa 10% o 3,800 piso ang kinakailangang mailagak ng isang bagong miyembro sa kanyang saping puhunan. Ang pagdadagdag naman ng share capital o saping puhunan ay maaaring gawin ng boluntaryo ng isang miyembro kung ang halaga ng binawas ay hindi sumapat upang makamit ang minimum subscription amount na 15,000. Ito ay upang ma-secure na ang estado ng kanyang membership at hindi na kailangang bunuin ang 2 taon para ito ay makompleto. Ang konsepto ng paglalagay ng share capital o saping puhunan ay upang matulungan ang bawat kamay-ari na makapag-impok para sa sariling seguridad lalo't higit sa kanyang hinaharap. Lumalago ito sa pamagitan ng dividendo at patronage refund o balik tangkilik sa bawat tao ng kita ng kooperatiba. Ito ay ibinabahagi ng pantay sa lahat ng kasapi depende sa laki ng nakalagak na share capital o saping puhunan. Ang share capital o saping puhunan ng bawat kamay-ari ay itinuturing na fixed deposit o hindi pwedeng galawin hanggang siya ay miyembro. Ngunit sa mga pagkakataon na kailangan itong gawin, iminumungkahi na makipag-ugnayan ng personal sa anumang tanggapan ng QPSTEMPC. Ang main office at mga satellite offices ay maaaring umagapay sa bawat miyembro para sa special consideration. Narito naman ang mga benepisyo bilang isang miyembro o kamay-ari. Kabahagi sa kabuoang kita ng kooperatiba na tinatawag na dividendo, lifetime membership, patronage refund, and in case of untimely death ng member, may sasagot na damayan at members' welfare savings.
nakakapag-loan sa mas mababang interest rate. Sa QPSTMPC, hindi ka basta ordinaryong borrower lang, kundi isa kang kamay-ari. We are building a better future together every day.